lahat itong project. Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kumpletuhin na ang Flood Control Master Plan ng Pilipinas sa katapusan ng taon. Layo ng master plan na bawasan ang malawakang pagbaha sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pangmatagalang solusyon na nakabatay sa pag-aaral ng mga daluyan ng tubig at nagpapagong panahon. Kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay eh. Kailangan may gagawin na tayo eh. And ang importante lang naman, yung gagawin natin nakabase sa siyensya at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Ayon sa DPWH, kailangan na ring palakihin ang mga imbornal na hindi na kayang saluhin at mabilis na mailabas ang tubig dulot ng malakas na pag-ulan na nagdudulot naman ng pag-apaw ng drainage system at pagbahas sa mga kalsada. Marami dyan. Post-war pa yan. Post-World War II pa yan. Hindi pa napapalitan yung mga drainages natin along major roads, right? Especially in Manila. No, so kailangan talaga, including Espanya. So kailangan talaga magpalit na tayo. And to me, that's a top priority. Pero aminado ang DPWH, hindi ito kayang gawin sa loob ng isang gabi at maaari pang tumawid sa mga susunod na administrasyon. Hindi madali kasi may may disruption kasing kasama yan eh. So hindi mo pwedeng sabay-sabay din yan kasi traffic naman ang magiging major na problema natin yan pag pinagsabay-sabay natin yan. Pag-aaralan naman ng Metropolitan Manila Development Authority ang posibleng pagla-livestream sa mga kritikal na daanan at kalsada sa NCR tuwing may kalamidad. Layo nitong mapalawak ang kaalaman at matulungan ang mga motorista na makapagplano ng mga alternatibong daraanan tuwing may pagbaha. Well, ang isa sa mga tinitingnan natin doon yung Privacy Act. Hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Patuloy ang pagdideploy ng MMDA ng malalaking makina para alisin ang mga basurang nakabara sa mga kanal at daluyan ng tubig. In-extend din ang libreng tow sa mga lumubog na sasakyan sa baha. Nagbigay din ng libreng sakay sa mga na-stranded na pasahero. Para kay Torre, ang sunod-sunod na pag-ulan ay pagsubok sa MMDA kung gaano kaepektibo ang pagresponde ng kagawaran. Nakapasa naman daw ang MMDA pero walang dapat ipagdiwang dahil kita kung paano nalubog sa baha ang marami nating mga kababayan. Gumagawa raw ang ahensya ng paraan kung paano pa mapapabuti ang pagtugon ng MMDA sa mga ganitong sakuna. Kalezal Pardilia para sa bayan.